Yo mga tol, mga sir, kamusta? Magandang hapon sa inyo. And tagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog mga tol. Kasi kita nyo naman yung panahon ngayon dito sa Doha, Qatar is mahangin. Ngayon kaya hindi tayo makapagdagat guys. So it's been a week since nung huli tayo nakapag-vlog. So ang gagawin natin ngayon guys is magtatanim tayo ngayon. Okay, so abang-abang lang. Ngayon ang gagawin natin ngayon mga tol is magtatanim tayo ngayon, no? Pero ibang klaseng pagtatanim to guys, kasi actually last year ginawa ko na to, which is yung hydroponics, no? Na type ng pagtatanim. So ano nga ba yung mga kailanganin natin sa pagtatanim na to? So kailangan natin ng to, syempre styro, and then kailangan natin ng clay pebbles. Okay. Then syempre kailangan natin ng plastic cups para sa ating lagayan. And then kailangan din natin ng tawag dyan, kalimutan ako mga tol. Garbage bag. And then syempre higit sa lahat kailangan natin ng ang tawag nito, fertilizer, liquid fertilizer, or ang tawag nito, bira. Yun, naalala ko na. Hydroponics, nutrients. So katawag yan, nutrients, no? So meron tayong yan, Vegisol. At itong isa is, I don't know anong brand nito, nakalimutan ko na, pero kilala to eh. Kalimutan ko, pero so yun. Okay, tara, let's go. Before anything else mga tol, so kung nakikita nyo tong yan, yung clay pebbles na to, before natin siyang i-apply, kasi mamaya papakita ko sa inyo para sa yung gamit na to. So lalagyan natin sa isang bucket. Okay. And then i-open lang natin siya. Yan guys, ito yung tsura nya, oh. Yan. Okay. So ang gagawin lang natin dyan mga tol is bababad muna natin sa tubig, no? Para mawala yung mga ano nya, yung mga parang brown powder. So lalagyan lang natin ng tubig mga tol. Yan, okay na yun, enough na yun. Then konting haluin lang natin. Kita niyo yung kulay, oh, brown, di ba? So yan ang purpose niyan, kasi para mamaya pag nilagay natin sa halaman, hindi kakapit yung kulay niya dun sa mismong nutrients na gagawin natin. Okay, yun guys. So while nakababad yung ating clay pebbles, so ito yon. Yan, so siguro babad natin ng mga ilang minuto. So while nakababad yon, tirahin na natin itong lagayan na to, yung ating lagayan ng ating halaman mamaya. At guys, papakita ko pala sa inyo kung ano yung mga seedlings na ginawa ng aking Ninong Noel. Ito sila guys. Ito. Yan, I think this lettuce to eh. Then ito pak choy. Tapos ito lettuce din. Ito naman pusa. Yon. So tara, butasan na natin to.
Yun, so tapos na nating butas-butasan mga tol. Itong ating plastic cups. Actually kahit ganyan lang na butas, okay lang as long as makalabas dyan yung tawag nito, yung ugat nila, and then makapasok din yung tubig kasi hydroponics nga is water based, no? So wala siyang wala siyang soil. So yun, so tara, gawin na natin yun. So gagawin naman natin ngayon mga tol is babalutin na natin ang garbage bag, yung mismong spot natin. Yes, teka, yung weight na lang yung gamitin natin. Ayun guys, sa mga gusto magtanong bakit nga ba nilalagyan ng garbage bag yung styro, kasi para sa susunod na magtatanim tayo is matataniman pa ulit, magagamit pa ulit natin yung styro, kasi yung nutrients na gagamitin natin is dumidikit yan sa styro, no? So yun. Pati pala guys, kung mag-hydroponics kayo, kunyari nakapagtanim na kayo, then naka-harvest na kayo, then may still, but tapos may tubig pa rin, no, na matitira. Syempre may tubig na matitira guys, pwede siya pang dilig, pero hindi na siya ulit pwedeng pang tanim. Ang gagawin lang natin mga tolls, to, pa-plastic natin to, then babalutin lang natin to ng plastic, then pwede na siya, okay? Ay, hindi ko alam, yung plastic pala na to bitin pala siya dito para dito. So gagawin ko dito sa maliliit na to, hindi ko na siya lalagyan ng plastic. Okay, so yung malaki na lang doon, yan, yun yung lalagyan natin ng plastic. Yun, so itong isa nalagyan na natin siya. So tinip lang natin sa gilid. Pasensya na guys, mabilisan lang kasi hindi ko rin alam ba't ko ba ginagawa to. Anyway, so prepare na siguro natin yung ating halaman muna, or timplahan na natin yung ating nutrients. Yun mga tol, papakita ko sa inyo yung ating nutrients, no? So ang ating nutrients is merong tatlong kulay. Yung isa is ano ba to? Parang chlorine or kung ano man. Then itong pangalawa is kung ano to? Tutubig, parang tawas guys. At meron tayong pandan. Pandan flavor guys. Okay, so mga tol, magtitimpla na tayo ng ating nutrients, no? Actually guys, ito, na-compute ko na to dati. Isang sachet nito is katumbas ng ilang gallons, which is yung puno nito. So hanggang dito yung tubig niya. So titimpla tayo ngayon mga tol. Yung nutrients pala natin guys is merong tatlong ano to? Basta tatlo. So i-dissolve lang natin siya sa tigit-tigisang paper plastic cup na may tubig, no? Oops. So, dapat to guys totally ma-dissolve, hindi siya yung buo or something kung ano man. Make sure lang natin na talagang madi-dissolve siya guys, para pag hinalo natin dun mamaya is yun, totally siya maganda yung kanyang mixture.
Parang naglalaro lang ako ito mga tol Pero guys, actually guys, yung pagtatanim, no, dito sa abroad, isa to sa mga libangan ng mga OFW guys. Marami na rin akong nakilala dito sa Doha, Qatar na gumagawa nito ng nag-hydroponics. No, kasi wala nga siyang land. Wala siyang soil, I mean. Pero makakapagtanim pa rin tayo gamit tong mga to. Ayun, naalala ko na guys, yung brand nito is Master Blend guys. Ang gagawin naman natin na susunod guys, lalagyan natin ng tubig yung styro. Wala. Kailangan tamang tama yung lagay ng tubig kasi para sapat na sapat yung nutrients na makuha ng bawat halaman. Yan. So ihalo na pala natin mga tol yung ating yung tatlong mixture kanina ng Master Blend na nutrients. So yun lang, alat nyo lang dyan, then lagay yung isa pa at yung ating pandan. Yun, after that haluin lang natin ng konti mga tol. Kamay na natin, malinis naman yan. Okay, yan. Okay, so proceed tayo sa pag-transplant. Yan ang limit na kanyang tubig. So ngayon lalagay natin ito. Yan. Pero hindi tayo mag-iihaw guys Yan. So parang patungan lang siya para pag nilagay natin dito yung yan, for example yung halaman, yan, ganyan siya, hindi siya totally lubog. So mamaya papakita ko sa inyo. Okay, so asikasuhin natin yung halaman na ma-transplant natin. Okay, yun mga tol. May cameraman na tayo kasi kanina wala tayong cameraman guys Ngayon ito, yung kanina yung binabad ko na clay pebbles. So gagamitin natin siya para dito. Pero ngayon, kunin muna natin yung ating mga seedlings. Ito, yung halaman natin, no? I think this lettuce to, medyo lumaki na Kaya itong bunutin. Kaya naman bunutin, kaya. So itsura niya. Ito yung tsura niyan. Ewan ko kung ano to. Hindi ko alam mga tol kung anong halaman to. Tanggalin natin yung mga damo-damo kasi diyan kasama. Yan. Lagi medyo hugasan lang natin yung kanyang para matanggal yung lupa. Tuloy-tuloy lang yan. So ngayon mga tol, diba? Kaya na, diba, binutasan ko para meron pumasok yung kanyang mga ano, tawag doon, yung dyan nalalabas yung kanyang yan, nalagyan lang natin na ganyan para tumayo yung ating lettuce ba to or ano. Yun, diba? Ayos. So ngayon guys, ito yung sample lang. Ilalagay natin to guys to. Kasi guys, hindi tayo mag-iihaw sa tubig para may patungan siyang ganyan. Yan, nakita nyo na mga tol. Ganyan lang, simpleng-simple kasi dapat ang gagawin ko, may takip yan. Kaya, for example, ito may tubig na dyan, ito yung takip yan, bubutas ako dito. Ang problema mga tol, oh no! Wala pala akong barena. Kaya ngayon, gano'n lang, so siguro gawin natin 5 pieces ito, tsaka 5 piraso nito. Itong isa, itong isang seedlings naman. Ito, anong halaman to?
Pak choy to bro. Guys, pak choy. Kasi hindi ako nagtanim nito eh. So nanghihingi lang ako ng seedlings. So same procedure lang. Lalagay natin dito. Lagay natin yung ating tawag dito, clay pebbles. Yon. Ganyan lang mga tol, simpleng simple. Then alagay ulit natin dito. No? Yan. So, kaya lang nakabagsak. Kailangan i-ano natin. Maayos. Yan. Tatayo rin naman yan. Yun. Op. Prone para sa aksidente to ah. Guys, lalagyan natin ng bato sa ilalim. At saka yung halaman, saka natin lalagay itong pebbles kasi magaan lang to eh. Yun. Ayan, ngayon medyo mabigat na siya. Bilisan na natin mga tol kasi magdidilim na. Ngayon, lalagay na natin itong mga to dito. Medyo stable na siya kasi may weight na siya eh, hindi kagaya itong una nating nailagay. Gagawa pa tayo ng 2, 4, 6, 6 pa. Nga pala mga tol, ba't ko nga pala naisipan magtanim ngayon? Kasi para pag sige lang, para pag maganda na yung panahon, mamimingwit tayo, no? Tapos pag okay na ang panahon, nakahuli tayo. Ito yung sasawag natin guys, magka-catch and cook tayo. Uy! Pagtong pusa. Tapos bro, may tanong pala ako sa'yo. Yo bro. Anong tawag sa maputing gulay? Sirit bro. Siret? Eh di potato. Pero mga tol, ano to lang, ba't kaya ganon? Diba? Minsan nagjo-joke ako. Pero bakit sa iba siya naging masaya? Mga banat. Nag-joke ka tapos sa iba siya sumaya. Tapos na ang ating last 6 set ng ating mga gulay. No? Yo. So ganyan lang siya mga tol, no? So guys, ang kaibahan pala na to, yung pagtatanim ng hydroponics sa pagtatanim sa soil is mas mabilis talaga siya ng mabilis siya tumubo, like less than 30 days makaka-harvest ka na. So hopefully within 30 days makahuli tayo ng isda para magulay natin itong mga to. Okay, so mag-outro na tayo kasi medyo anong oras na. So mga tol, kung may natutunan kayo sa vlog na ito, I mean guys, yung guys, yung sa hydroponics pala na to guys, medyo mabilisan lang ginawa ko kasi may lakad pa ako mamaya dahil may birthday akong pupuntahan. So mabilis ang vlog lang. So at least kung may natutunan kayo guys sa pag-hydroponics guys, hindi ito yung basic kumbaga ito yung minadali. Kung gusto nyo ng maganda-ganda at presentable guys, may papakita ko sa inyo mga picture. Ito yung mga ginawa ko last year. Ito at ito. Okay, so guys, kung nagustuhan nyo ang vlog na ito, please like and subscribe to this YouTube channel, Zenji TV. So hopefully makapagdagat na tayo next week. Okay, see you next vlog. Bye.